We are now in lesson 6. So it means next meeting, we will start with lesson 7. Yung report ni ni Maribel and Nicole. Thank you for showing up. May nakikita ko sa camera, natutuwa ako. Si Maribel pala, tapos si Jonah. And yan, ating lesson 6. Last time kasi, for the past few lessons, we have been talking about industrial management sa city. Ito naman ay mga managements, mga agricultural like crops, livestock, and mixed farming. That is the lesson. And topics today, we have 3 main topics: management for crops, management for livestock, management for mixed farming. Yung mga crop naman you know what are crops, diba? Yung mga tinatanim nyo like cassava, rice, corn, potatoes, tomatoes, sweet corn, sweet potatoes. Mga crops na may mga plantation, pwede siyang vegetables, pwede siyang fruits. I know uso sa inyo yung mga crops, di ba? May mga gulayan kayo, may mga vineyard. Pag sinabing vineyard, pag sinabing orchard, yung mga nakatanim mga prutas. May niyugan, may manggahan, mga orchard tawag natin doon. Meron mga vegetables naman, di ba? Mga gulay naman tinatanim. Meron mga nagtatanim ng mga ng mga legumes or mga beans. And livestock, ito naman yung mga hayop. Hayupan nila. Mga animals na pinapakinabangan nyo, like ang common naman is goat, di ba? Piggery, poultry, rabbit, cattle. Pag sa mixed farming naman, in-integrate natin yung dalawa. Pag pinagsama natin yung crops tapos livestock sa isang lugar, isang area, to save space, that is mixed farming. You're familiar with this one kasi I know some of your families have mixed farming, pinagsasama. At meron din may mga livestock sa inyo, meron din may mga crops. Yan ang ating mga main topics now. Ito yung mga introduction natin. Ang uso now is sustainable farming. Itong yung mga self-sustaining, pag sa farming, hindi ka na masyadong umaasa sa government, sa tagalabas. Ikaw mismo yung gumagawa ng paraan. Self-sustaining. Yung mga farming. Para maganda yung mga that is good practices. May mga techniques na ginagamit para ma-optimize or maparami mga yield, crop yield. Pag sinabing crop yield, mga ani, and maintain soil health. So we are not just harvesting, we are also protecting yung mga soil. We optimize yung gamit ng mga soil kasi pag pangit naman yung soil, hindi sa pakinabangan. So we have different types of crops na nabanggit natin kanina na we're going to use some effective management techniques. Kasi some of you, after graduation, you will stay in Ballesteros and you will till or attend to the farm of the family. Dapat scientific na ang ating gagamitin. Okay? So you have business, farm, orchard, crops, livestock, sometimes for personal consumption, and sometimes naman for food security ang nasa community. You are the one supplying. Kung maraming sobra, you are selling. But sometimes mga maliliit lang, di ba? Nagka-crops ka for self-consumption lang. Hindi mo na siya binibenta. Pero may mga business na malalakihan, mga state or mga hacienda, they are producing crops, livestock.
Not for consumption but for commercial. Binibenta. Meron ba dito meron ba yung mga business ganito? Nagbebenta ng gulay, nagbebenta ng crops, nagbebenta ng mga poultry products. Pwede siyang itlog, pwede siyang mga chicken for consumption. Pwedeng piggery. Yung cattle hindi madalas binibenta ang mga baka, di ba? Kasi mahal ang mga baka. So paunti-unti lang nagbenta. Kasi mga baka ginagamit sa farming. So pero may mga business na ang kanilang products ay magbenta ng mga baka. Yung malalaking baka talaga na ginagamit for production. So that is ito yung mga sample ng mga crops. Mga cereal crops management. Pag sinabing cereal, ito yung mga ginagamit, may mga butil yan. May mga butil siya na ito'y most often than not sa Pilipinas ang ginagamit nating cereal, rice. Sa ibang countries kasi, ang ginagamit nila ay wet, mga trigo. Sa atin kasi kanin, di ba? So rice. Sa ibang countries, wet trigo kasi tinapay yung kanilang kinakain instead of rice. Example, sa Middle East, wala silang rice, di ba? So, parang malapad na tinapay. I don't know yung pangalan ng tinapay sa Saudi Arabia. Yung pinaka-rice nila, yung parang bilog. Tapos yun ang kanilang kinakain, sinasawsaw sa mga meat. Yung pinaka-rice nila. It can be wet or mga trigo or pwede naman siyang corn, barley, oat, mga oatmeal, no? Mga pag ikaw ay breakfast, oatmeal, cereal oatmeal ang inyong kinakain. Yung rye naman, itong ginagawang mga beer, yan. Kasi ang beer gawa sa rye. So yung mga products na common sa atin. Cereal that is crops. Essential for food, global security and nutrition sa atin. Pag wala tayong rice, hindi tayo secured. May shortage ng rice, kinakabahan tayo. Nagpapanik na pag walang rice. Sa ibang countries naman ganoon. Sa Middle East, ang sako nila, di ba sa atin ang rice nakasako. Sa kanila, example sa Syria, yung kanilang rice, yung kanilang mga sako, ang laman mga trigo or mga flour meal. Ginagawa nilang tinapay. So minsan din, yun ang kanilang pinakaunang binibili. Yung mga wet, mga flour. Kasi ginagawang tinapay. Sa atin din, ganun din. Rice ang ating unang binibili. Sako-sako. Kasi crops are for food security. Physical needs natin, no? Food, water, shelter, air. So, that is physiological needs ng mga tao. And second din naman dito yung secondary na yung nutrition. Ang pinako natin ginagawa, dapat may laman ng tiyan. Secondary na yung nutrition. Kumbaga may mga rice na maganda siyang kainin, nutritious. Example, sinundoming rice, nutritious. Pero ang talagang priority natin, kahit anong klaseng rice, for food security. Ngayon, pag marami kang pera, naghahanap mo ng mga rice na medyo dekalidad, dekalibre o di nutritious. Kasi nutrition ang hinahanap mo doon, hindi na yung physiological needs. Wet rice, corn, barley, oat rice. Now, let's go to managing yung mga cereal management. Best practices to, no? Paano natin nilagaan yung mga So, I have here mga samples ng mga cereals. Soil preparation, healthy soil is vital for growth. So, you will notice guys, no? Na yung mga nagtatanim, hindi tayo sunod-sunod ang pagtatanim sa isang palayan. Pansin nyo? May interval, di ba? May interval siya. Sabihin,
pagkaani, magbibilang muna ng mga some weeks or months bago siya taniman. Ganun din sa mga cereals or mga orchard. Mini-maintain yung soil kasi nga pag tinaniman mo kaagad yan, hindi mo masyadong quality. Kasi kaani lang, kumbaga yung mga nutrients daw ay nakuha na. So dapat i-replenish yung mga nutrients. Ganun na yan sa mga palayan, di ba? Dapat may mga certain time para ma-assure natin na healthy yung soil. Otherwise, pag sunod-sunod, pangit yung ani. Hindi masyadong maganda. Seed selection, choose high quality seeds for successful. May binebenta mga may mga nagsusupply ng mga seeds na pwedeng gamitin. Kasi di quality dapat yung seeds eh. Hindi pwedeng yung mga hindi masyadong quality. May binibili mga seeds sa supermarket na yun talaga yung ginagamit para yung yield or ani is mas quality. And of course, water is important. Irrigation system is important sa mga pananim. So we can do this ones. We can do scientific pag-watering system. Or sometimes we just rely on rainfall. Pero ibang countries, meron talaga sila mga system na they are watering. May mga tubo. May mga pipelines, no? Yung mga pananim nila. So, sa atin kasi minsan irrigation, no? Irrigation ginagamit. Sa ibang countries, pipe ang kanilang ginagamit para control. Pag irrigation kasi, pag napabayaan mo umapaw, no? Pero pag pipe ang ginagamit nila, mechanical, bubuksan mo rin yung pipe tapos mag-sprinkle lang siya ng water sa iyong mga pananim. Sa Pilipinas, wala pong masyadong ganitong mga watering system. At siyempre, pag sinabi watering system, may kasama ng mga minerals, no? Fertilization, balance fertilizers for nutrient-rich soil. So, ito naman ginagamit ngayon, itong style na to. Yung nasa likod yung fertilizer tapos inano siya. Pero this one is the old school. Yung bang mano-mano siya, na tao yung nag-sprinkle ng mga fertilizer. May mga system na high-tech ginagamit drone or yung parang pag masyadong malaki yung pananim, masyadong malaki, for example, 10 hektarya. Ang ginagamit nila minsan eroplano. Pag masyadong malawak, no? Minsan drone ang kanang ginagamit to sprinkle. Meron akong kaibigan sa Nueva Ecija, malawak yung kanyang pananim. So ang ginagamit niya drone. Pag monitor ng mga peste, high-tech no? Drone yung kanyang ginagamit. Yung mamahaling drone yung mga tig 60,000 na drone. Kasi pag yung drone na ginagamit mo ay mura, tapos pag nalobat sa bigla na sa bumabagsak. May mga drone kasi na kahit gaano kalayo mo siya ihatid or paliparin, pag naglobat, babalik sa'yo. Yung mga ginagamit nilang mga drone in crop monitoring, pag sprinkled ng mga pesticides. So, they are investing sa mga mechanism, mga machine. Iba nga the same friend of mine, di na sila gumagamit ng kalabaw sa pag-araro. May bini talaga silang mga machinery na yung machine na magtatanim. They call this combine parang combine combine na hindi lang siya tractor no? Ang traktora kasi nag-aararo lang di ba? Yung sa kanya combine tawag. Kumbaga yung machine na ang nag-araro, tapos pagdating ng anihan, yung machine din na mag-aani. Kaya tinawag siyang combine. Dalawa, dual yung kanyang ginagawa, taga-araro tapos taga-ani. Yan, medyo mahal nga lang yung mga ganung mga machine. I don't know kung meron din sa have you seen yung ganung machine sa Cagayan, no? Na siya na yung taga-ani. Kumbaga wala nang trabaho yung mga taga-ani. Di ba kasi dati pag anihan,
nag-hire ka ng mga taga-ani, so nakapagbigay ka ng trabaho dun sa mga taga-ani. Example, mga 50 tao, taga-ani, tapos binabayaran mo siya, no? Ngayon, wala nang ganun sa ano. Kasi machine ang ginagamit. Kumbaga, nawalan ng trabaho, nawalan ng pagkakitaan yung mga taga-ani. Kasi ang ginagamit ay yung mga combine na mga tractor. That is the best, management best practices pagdating sa cereal. Ito na mga challenges. Pag mga cereal ang mga products mo, peste, regular monitoring helps manage pest outbreaks. So we can't avoid yung mga peste kasi natural yan, talagang dumarating pag tinamaan ng outbreak yung inyong crops. Pag masyadong mahigpit yung yung mga example for export yung mga products mo, example lettuce, lettuce. Tapos yung for export sila, napaka strict ng quality control pag mayroong mga butas. Yung mga lettuce for example, rejected. Peste yan, di ba? Challenge, mga problem natin, yung weather, extreme weather significantly impacts crop yield. I know dyan sa Cagayan, you will always experience sa mga weather condition na ganito. Lagi dinadaanan ng bagyo, no? So, yung mga pananim minsan, I know your families have experienced ganitong mga situation na nasira yung mga pananim. So, we cannot avoid this one kasi that is natural Talagang dyan dumadaan. Another one, yung pagbaba ng quality ng mga soil. Kumbaga, pag masyadong madalas na ginagamit o tinataniman yung soil, siyempre yung nutrients nababawasan din o humihina din. So, there should be sometimes na ang soil, yung palayan, ay dapat makarecover muna bago natin siya lagyan. So, that is one challenge, no? Soil degradation. Healthy soil is crucial for crop productivity. Kayo dyan anong pananim nyo? May pananim kayo? Kayo Maribel, may pananim kayo Maribel? Sir, wala po. Wala? Palay, gulay, wala ba? May student ako dyan, sa kanila naman ay hindi pala yan. Isdaan niya. Isda yung mga yung kanilang nagkakitaan. Minsan nga pinapadala ng isda dito Si si Aisa. Kailan si Aisa? Aisa Onday. 4th year na yata yun 4th year ba? Graduate na pala. Graduate na pala si Aisa. Challenges mga cereals. Ito naman yung mga legumes. Cereals are different from legumes. Ang legumes, ito yung hinahalo natin sa mga gulay. Ang pinaka-common na legumes sa atin, munggo. Munggo, patani. Ito pa. Soybeans, green peas, kidney beans, yung kulay black. Yung tawag dun sa kulay black na yan. Hinahalo natin sa mga gulay, yung mga legumes, no? So, you are also into production ng mga legumes. Madalas munggo. Munggo are good kasi ang munggo daw ay hindi masyado namimili ng ng lupa ang munggo. Ang munggo kahit ilagay mo sa niyugan para mapakinabangan yung mga space ng mga example, meron kang niyugan, coconut plantation, di ba may space siya, yung ibang ginagawa, yung pagitan sa ilang ng mga niyog, ang tinatanim munggo. So parang natipid na pakinabangan nila yung mga space sa ilalim ng mga puno. Kasi pag niyogan, you will notice, no, ang laki ng agwat. So sayang yung space sa ilalim ng mga puno. Yung iba ginagawa ay niyogan. Iba naman ay
Yung product nila, siyempre, pagkokopra, may iba namang may mga plantation ng coconut. Hindi naman copra yung kanilang ginagawa. Yung tuba, ginagawang suka. Tapos ilalim niya, puro munggo. So napapakinabangan. Now let's go to practices. Management essentials. Ito ba kailangan natin para yung yield or yung ani ng ating mga legumes, munggo ay maximized. Nitrogen fixation yung lupa din. Health and growth of soil is important. Yung planting methods, hindi sa bara-barang sinasabog lang. Optimal techniques for successful growth. Kaya nga, mas maganda daw na pag may palayang ka, may dalawang klase ng pagtanim, di ba? Yung broadcast. Pag sa broadcast, yung hinahagis lang yung mga binhi. Meron namang method na talagang tinatanim mo isa-isa. Yung mga seedlings. Din mga optimal techniques. Dapat ay may spacing. Kasi pag broadcast or sinasaboy mo lang yung mga buto, yung spacing niya hindi masyadong maganda. So, dapat optimal spacing. Yung lang may technique ang by may interval, yung pagtatanim mo. Anyway, may mga machine namang ginagamit ngayon na pagtanim ng palay. Dati, mano-mano, di ba? Mga tao nagtatanim. Ngayon, nagtatanim ng palay, machine. So, yung interval o yung pagitan talagang equal. Na ginagamit din sa pagtanim ng ibang mga crops. Machinery na ginagamit. No? Tapos, interval siya. Talagang eksakto yung mga distansya. Pag tao kasi, tinatansya lang yung distansya. So, nagkakaroon din ng error sa distance. So, minsan, nagkakadikit yung mga pananim. So, meron siyang effect dun sa productivity nung yield. Pag masyadong magkadikit, pangit yung tubo niyan eh. Proper distance equal to healthy plants and harvesting. Timely collection for best yield. May taon, di ba? Example, may mga variety ng mga palay, for example, yung magaganda no? Talagang minsan tatlong beses. Twice a year ang harvest. So, meron siyang time of the year, na kailan siya talagang napaka timely, the best time to harvest. Pag mga farmers, alam nila yung best time to harvest. Ay yung yield ay talagang malaki. Na pag lumampas sila doon, pangit na yung yield. So, dapat eksakto tinatimingan yung pag-harvest. Kasi otherwise, pangit na yung pananim. Lumampas na lang isang linggo, pangit na yung yield. Or yung ani. Wow, meron mga nasa room, 3 na sila. Yung mga legumes mga harvest management essential techniques. Ito ang mga issues naman. So, pag crops, legumes, cereals, hindi na walang issue yung problem pag legumes or cereals ang ating mga products. So, common naman yung pest control, implementing organic methods in crop protection. Mahal pa anti-pest. Mahal eh. Na namin yan sa pag-control ng pest. Mahal, minsan gumagastos ako ng 10,000 pesos eh. 10,000 pesos, makontrol lang yung mga pest eh. Sa bahay lang yun, no? How much more pag yan ay nasa how much yan ay nasa pananim. At meron kang organic method. Organic method guys, organic. Kasi pag hindi organic yan, so, pangit yung yield.
pangit, harmful sa ano yan, sa katawan. Harmful sa palayan, harmful sa air, harmful sa atin. Harmful din sa mga animals, no, na sa kalabaw na napunta doon sa mga ano, sa palay, tapos kinain yung mga damo, tapos meron pa sa pesticides na hindi na harmful. So dapat organic methods ang ginagamit. Mayroon mga ganun mga organic na pesticide na nakakamatay sa mga peste, nakakamatay sa mga weeds or mga damo, pero hindi siya harmful sa human. Disease management, regular monitoring. Ito yung mga disease ng ano to ha. Ito yung sakit ng mga crops. Minsan maitim. So, minsan may butlig-butlig. Kasi merong disease. Yung mga pananim. Yung palay minsan ganoon din, di ba? Yung mga mais ganoon din eh. Post-harvest handling issue. Proper storage naman. Maganda yung harvest, maganda yung yield. Productive. Nakailang sako ng ano. Excuse po, sir. Sa lampas-lampas siya. Ay, ano yun? Sorry. Sir, nawalan daw ng load si Karel Salas po. Ang problem, kahit marami kang yield or ani, ang problema pag wala ka namang mga proper storage or warehouse. Kasi important yan pag example, 100 sako ng palay. Tuwang-tuwa ka kasi marami. Kaya ang problema mo, wala kang lalagyan, wala kang warehouse. So pag umulan, di ba ang palay pag umulan mapangit yung kanyang quality. So dapat meron kang proper storage. Hindi lang siya proper storage, properly maintained ng mga storage para yung quality ng mga post-harvest ng mga palay, cereals, mais, legumes ay talagang quality. Minsan pa nga refrigerated pa yung mga talagang mga pang-commercial na mga yield, munggo, legumes, cereals, talagang refrigerated pa talaga. Wala naman tayong ganun minsan, di ba? Pero yung proper handling, proper storage, na hindi siya na-expose sa moist, hindi siya nababasa. Halid sa ako to. Ibig sabihin, hindi to basta-basta store, hindi sa kasa sa bahay. Meron ka talagang lalagyan. I don't know what do you call this one? Diyan sa inyo, kamalig siguro, no? Yung sa kong kaibigan taga Pangasinan. So marami silang palayan, no? Ang ginawa nila, nagpatayo talaga sila ng imbakan ng palay na iwalay sa bahay nila. Malaking imbakan, bodega talaga. At gawa siya sa concrete. Ibig sabihin, talagang pinasimento para yung quality hindi siya na-expose sa environment. Yung mga palay, pananim, yung talagang bodega siya, no? Talagang pinagawa nila para yung quality maganda. So, ibig sabihin hindi basta-basta yung pag-store ng mga post-harvest. Talagang you will invest on storage. Pag sa nga pala, I forgot, no? Yung mga reporter natin next meeting. Pwede kayong paano para medyo masaya naman. Pwede kayong mag-intermission number. Sa isa kasing university, sa Quezon City University, face-to-face kami dun face-to-face, no? So, yung mga reporter, isang araw, para naman masaya, may konting saya, no? Nag-intermission number sila, yan. Nagpapa-games, tapos meron silang mga prizes na binibigay sa mga sumasali sa games. Meron silang icebreaker, gano'n. Bago mag-start. Kasi pag ma-actual webinars naman na in-attend niya, di ba, gano'n naman, may intermission, may icebreaker, gano'n. Or pwede mag-intermission number kayo bago mag-umpisa. Example, pwedeng kumanta si Maribel, di ba? Gano'n .
Sa Quezon City University, ganun eh. May kumakanta muna, ganun. May nagpapa-exercise muna, yung morning exercise. Tapos may tugtog, tapos lahat sila sabay-sabay, parang morning exercise. Ganun ginagawa nila. Ikaw, Maribel, anong kakantahin mo sa next meeting? Pwede na mga icebreaker, yung mga puzzle, ganun. Para merong kasayahan, yan. Tapos, sige, ganun gawin niyo, Maribel. Ako magbibigay ng prize. Kung meron kayo icebreaker, ayan. Ako mag-Gcash. Okay, yun ang ating issues or challenges pag legumes, ang mga products. Ito naman ay crops, diba? We are done with cereals, we are done with legumes. Another form of crops ay yung mga fruits. Mga prutas ang ating nilalagay. So pag plantation ng prutas, orchard ang tawag natin dyan. Orchard is isang lugar na doon ka nag-grow ng mga prutas like mango, grapes, oranges. Yan, no? Orchard tawag natin dyan. Wala sa atin kasi ang uso yung mga crops na palay, mais, no? Yung mga prutas mga pangmayamang negosyo, no? So fruit crop sample, mango yung mango yung madalas. Pero may banana plantation, citrus, orange limes, may apple. Hindi namin uso apple sa atin. Grapes. Nakita ko tong grapes plantation sa may Pangasinan. Pag pumasok kami doon sa orchard, grapes plantation, tapos naguna kami, namitas kami ng mga grapes, tapos ihikilo yon, tapos babayaran. Grape plantation. Meron mang papaya, no? Ang usong ngayon, usong papaya, yung Red Lady papaya. So mababa lang siya, pandaksang papaya, no? Pero pag namunga siya, ang dami. So mabilis siyang mamunga. Sang matamis yung kanyang masarap yung yung laman ng prutas. So parang maganda siyang negosyo, mabilis mag-yield ng prutas. Tapos malalaki. Red Lady papaya, no? Tawag. May nagbebenta ng mga seedlings. Sabi ko wala nang pagtataniman ng papaya dito sa Quezon City. Pero maganda siyang negosyo. Avocado, guys, also okay kasi ang avocado ay meron siyang that is popular na anti-cancer ang avocado. Tapos sa mga lalaki daw, avocado daw is aphrodisiac. So parang sumisikat din siyang pineapple plantation and berry, strawberry siyempre you know yung nasa Baguio, di ba? Strawberry plantation. Narating nyo na rin. So marami kang market din sa mga prutas. But the common is mangga. Yung nga lang ang mangga, napaka-strict na sa mangga kasi pag yung mangga mo ay for export at meron siyang bootleg. Meron lang siyang bootleg na maliit na kulay black. Sometimes, nire-reject na yan. So, dapat perfect yung mga mangga mo. Minsan, binabalutan pa nila para hindi pasukin naman Walang pinagtatsaga nilang balutan ng plastic. Yung mga mangga, yung apple, papaya, para talagang hindi siya kapitan ng mga aphids. Para maganda pa rin yung kanyang bunga. For export quality talaga. The same thing with papaya, di ba? Hindi lahat ng papaya ini-export. Yung mga papayang malalaki lang, yun talaga pang for export. Effective management of fruit
crops. Pruning. Ito yung mga ito yung mga technique para yung yield ng ating mga fruits ay maganda. Yung una yung pruning. Ang pruning ginagamit natin to enhance growth and fruit quality. Ang pruning, ito yung binabawasan natin yung yung katawan, binabawasan natin ng sanga, binabawasan natin ng dahon, tinatanggal natin mga patay na sanga, binabawasan mga patay na ugat, mga branches na patay, tinatanggal natin. That is pruning. Para mas maganda daw yung quality, pag tinatanggal natin yung mga sobrang sanga, ang ginugupitan natin siya, no? Ganun ang ganun ang pruning, yung mga bulok-bulok ng mga branches. That is pruning. And fertilization, provide essential nutrients for healthy plants. Once again, this should be organic. Kasi yung mansanas, no? Pag fertilizer mo ay hindi organic, pag harmful, alam mo natin mansanas minsan, pag binili natin, kinakain kagad natin, kinakagat natin, hindi na binabalatan. Tapos ang fertilizer pala niya ay hindi organic. So, pwedeng harmful sa environment. Then water irrigation is also essential. Pollination, yan. Pollination, that is natural. So, may mga gamit, yung mga bees, kaya hindi natin pinapatay. Yung mga insekto, may gamit din pala sa atin. Example, yung mga bubuyog na. May gamit pala sa ating mga prutas. Nagpapaganda ng yield. Yung mga bubuyog daw. Hindi natin sa pinapatay. Hinahayaan lang natin. Crop management and pest monitoring, regular check-up, help prevent crop infestations. So, yung sinasabi ko rin ng drone, no? Pwedeng gumamit ng mga drones para i-check up yung mga sakit, mga plants na meron silang mga pest or may infestations. Kasi pag wala kang drone, you will imagine, at malapad yung plantation mo, it will take time para malibot mo lahat yan at hindi mo ma-check lahat. Ang ginagamit ng mga kaibigan ko, drone. Disease control, implementing strategies. Ang common naman na sakit yung aphids, no? Mga aphids. And also, ginagamit din natin yung harvest timing. Optimal harvest timing sa mga prutas. Ganun din sa legumes. Ganun din sa mga cereals. Dapat timing. Ibig sabihin, hindi natin pinipilit. Hindi hinog sa pilit. Yung mga prutas. Pag hinog sa pilit, hindi pangit yung quality. Pero pag eksakto, talagang nasunod yung time frame kung kailan sa i-harvest, flavorful, sweet, at quality, yung mga yield o mga harvest natin, minsan matabang, no? Pag wala pa sa oras, matabang. So, dapat tina-timing natin. Ito naman yung mga pampasak. Management, vegetables. Vegetables naman tayo. So, ang daming crops, no? Ulitin nga natin mga crops. Ang crops natin, cereals, legumes, fruits, and now is vegetables. Magtanong nga tayo kung may tao pa dyan. Kasi I know, si Joanna nandyan, si Maribel nandyan, mga suki natin yan. Ano? Pero pag nagtanong ako, nandiyan kaya? Check lang. Sir, present. Kung natawag natin sila, tapos hindi sumagot, ibig sabihin nun, wala sila dyan. Try natin siya, no? Casey Rosario. O, tama, wala, di ba? Yan ang sinasabi ko eh.
Catherine Grace. Ano ba si Catherine Grace? Si Olivas na, no? Si Catherine Grace. Sir. Sherlyn Giyang. Sir. Wala din. Si si Ana pa rin Olivas. Si Romilyn. Sir, present. Romilyn, anong paborito mong gulay? Talong, sir. Wow. Gusto ko rin yan, torta. Potatoes, onions, tomatoes, lettuce, and carrots. Dito sa mga nabanggit dito, no? Lettuce ang madalas ko ditong kinakain lettuce. Kasi nilalagay ko yan sa sandwich. Lettuce and tomatoes, no? Pang sandwich yan eh. Pag nagbabaong ka, di ba? Hindi ka babaon ng kaning pantang office. Lettuce. Si talong. Tortang talong, no? Tortang talong. Ang siguro sa talong yung piniprito siya, tapos hahaluan mo siya ng alamang. Prito, ha? Tapos meron siyang alamang. Tapos pag inihaw naman, sausaw niya ay suka. Minsan naman, torta. Yung mga masarap na Pero the best na prutas na pwede tang pagkakitaan for export. Kasi yung potatoes, onions, parang dito lang, di ba? Parang dito lang siya ginagamit eh. Pero alam mo yung okra? Pag meron kang plantation ng okra, ang mga Japanese mahilig sa okra. So may mga farmers na kanilang vegetables na ginugrow yung okra, tapos ina-export nila sa Japan. Yun ang okra. Bakit okra? Kasi ako ginagamit yung okra pampababa kasi ng blood pressure ang okra. Pag mataas ang BP mo, ang daming benefits ng okra. Yung bang ibababad mo siya overnight sa tubig, tapos kinabukasan slimy na siya, parang madulas-dulas siya, natatanggal yung mga slime niya. Yun ang iniinom. Pampababa ng blood pressure. Sa mga Japanese, talagang gustong-gusto na yung okra. Kasi merong market sa okra. Iba, nasusuka pag kumakain ng okra. Broccoli, peppers, cucumber. Itong cucumbers, gusto ko rin yan. Spinach, garlic. Ang garlic, guys, ay magandang isabay ang garlic, bawang, sa mga plantation. Kasi nga ang garlic ay nagpapatanggal, nagpe-prevent, nagtataboy ng mga peste. So, mayroon kang plantation, example, munggo, sama mo ng garlic, pantaboy ng peste, hindi dadapuan ng peste ang mga plantation pag meron kang nakatanim na garlic. Because of the odor, siyempre, ng garlic. And siyempre, people now are health conscious. So, bakit napakabenta ang mga ganitong mga vegetables? Kasi nga, health conscious, marami nang kumakain ng salad. Meron akong sa Quezon City University. Mga estudyante ko doon ay meron sang subject na feasibility study. Yung bang gagawa sila ng product. Yung product nila, salad. So, bawat araw, bumibili ako sa kanila ng salad. Minsan dalawang piraso, tig 69 isa, 69 isa. Yun ang kinakain ko. Salad. Meron siyang dressing. So, mabenta mga vegetables ngayon kasi nga, uso yung mga product na salad because people now are more health conscious. Instead of kanin, nagsasalad na lang sila. O pinapapak nila yung mga vegetables na yan. And of course, for cooking na rin. Snack. Now, ang tanong dito, ano bang gulay ang pwede mong gawing snack? Di ba ang gulay parang
Niluluto mo yun parang gulay kasabay ng kanin, kasabay ng ulam. Pero may mga gulay ba na snack? Snack siya. Meron mo siyang gawing merienda? Potatoes, syempre, no? Potatoes. Pwedeng gawing merienda yan. Broccoli, pwede rin. Carrots, sir. Yun, carrots. Pinapapak. Alam mo, carrots, nagpapabilis ang takbong carrots, sabi nila. Nagpapabilis ang takbong carrots. Kami mga rabbit, ang bilis tumakbo. Kasi carrot ang kanilang kinakain. Vegetable management naman tayo. Ganun din, halos lahat ng crops natin, legumes, cereals, fruits, we can't avoid yung soil conditioning. Lahat pala sila, no? Kailangan ng soil conditioning, fertility, soil nutrients, ganun din. Ito yung sinasabi kong bagong style of irrigation. Hindi na yung irrigation na kanal, no? Delikado yung irrigation eh. Kasi sa isang balita, no? Sa balita nabasa ko nakaraan, yung isang bicycle rider na taga Pangasinan, champion rider siya eh. Namatay siya kasi nakuryente siya daw dun sa irrigation. So, delikado ang irrigation system. So, ang ginagawa nila ngayon, itong watering treatment na to, so, instead of irrigation, piping yung kanilang ginagamit. Kontrolado yung tubig. Pag irrigation kasi, bumabaha yan eh. Pag sobrang tubig, bumabaha yan eh. Pero pag yung piping na ganito, high-tech siya. So, mas controlled ng flow ng water. Hindi pa masyadong magastos. Di ba, Sherlyn? Sherlyn, napaka-seryoso. Nutrient management. Or, ganun pa rin, organic fertilizers. Abono, no? Abono. Luma na, old school na yung mga abono na nakakamatay. Mga abono ngayon friendly na, human friendly. Nakakamatay sa mga peste, pero human friendly. Ibig sabihin, pag aksidente mong nahawakan, hindi siya masyadong harmful. Sa mga daga lang siya, harmful. Challenges, na problem sa vegetable management. Ganun pa rin, pest management. So, ibig sabihin talagang you invest on controlling pest. Talagang meron kang gastos. Optimal freshness ng mga harvest mo. Kasi, pag prutas yan, example, pag ikaw taga Baguio, vegetable ang product mo, ibababa mo ng Metro Manila, tapos na-delay kasi may landslide. So, yung freshness, hindi na masyadong maganda. Unless meron ka mga refrigerated na mga van, refrigerated na mga warehouse na maggastos naman, para may freshness pa rin yung mga yield mo. Kasi pag wala kang ganun, talagang from farm to market, mabilisan. Pag hindi na masyadong, that is a challenge sa mga small time na mga negosyante or mga farmers. Yield, proper care can significantly boost overall crop yield. Minsan walang ani. Sustainable agricultural practices sa mga sa crops. Crop rotation. Ibig sabihin dito, no, may mga farm na hindi palaging palay ang nilalagay. Hindi sunod-sunod. Salitan. Minsan mais, minsan palay, minsan vegetables. Kasi may mga crops daw na malakas kumain ng nutrients. Pag puro palay, lakas yan, no? So, salit-salitan. Organic fertilizers, water conservation, innovative solution for modern farming. Gumagamit na sila ng mga example AI or sensor to check yung mga disease or peste
sa kanilang mga palayan. At syempre, may mga agricultural practices now na pwede siyang gamitin hindi lang sa mga palayan but vertical. Vertical gardening. Pataas. Hindi na palayan hindi na gumagamit ng lupa. Hydro, yung nakahang yung mga pananim. Example, pag sa city ka, kulang yung spacing, so may problem ka sa saan ka magtatanim. So ginagawa niyo vertical farming. Pataas naman yung mga pagtanim nila. Kasi hindi gumagamit ng soil. May mga paraan sila para yung nutrients galing sa soil ay mailagay kahit walang lupa. Mga condo unit, pwedeng ganun. Sa ibang countries, yung rooftop na mga condominium, may mga pananim siya. May alam nga akong supermarket sa US, no? Yung supermarket, nagbebenta ng mga gulay sa grocery sa ilalim, pero yung bubong, yung rooftop, doon tinatanim yung mga binibenta. Galing, no? Sustainable. Challenges, degradation ng lupa. Challenges, yung pagpapalit-palit ng weather condition, unpredictable. Peste. No? So, ganun din mga common yung mga pest, yung common yung mga challenges, weather condition, pest resistance, soil degradation, lack of technology. Effective agricultural livestock naman tayo. Kanina ay crops. O tayo mga sa hayop. Nakahayupan no? Cattle, rabbitry. Ayan, mga poultry. Ethical farming techniques. Cattle. Bakahan. Alright. Ito yung mga high-tech. Ito yung mga ibang countries, ganito yung mga technique nila. Hindi sa atin kasi, ang tawag dito, yung pinapakain natin mga baka, may tawag dyan yung naghahanap ng mga damuhan. Kasi sumudada ng mga baka para doon sila kumain. Sa ibang countries, ganito. Meron talagang lugar, tapos doon naka-house ng mga baka, tapos doon mo sila dinadala ng pagkain. Kumbaga steady sila, no? Siyempre, pag ganito, meron ding effect sa quality yung mga ganito naka-stock. Kasi sabi nila, mas masarap yung karne ng mga baka pag yung baka ay free roaming. Yung bang malayas ang naglalakad. Mas masarap yung karne pag yung baka ay malayang naglalakad. Kaya sa mga nakakulong na ganito. Anyway, efficient naman kasi to kasi marami kang pwedeng ilagay dito. Example, you can count, di ba? Ilang baka kang pwedeng ilagay dito tapos hindi mo na kailangang masyadong effort na maglakad ng malayo. Kaya lang, siyempre, meron kang investment sa storage na to or kulungan. Effective feeding strategies for cattle. Ang product naman silang cattle, growth, milk. So, to assure yung kanyang magandang feeding or meat or milk, pasture management, diets. May mga nutrition din para mga baka. Pag mga baka for commercial, talagang they are investing in something sa kanila. Health, nutrition, diet ng mga livestocks. Baka, kabayo, kalabaw, kambing, cattle. Best practices for cattle breeding. Okay, babasa nga. Okay na magbasa. Kanina umaga pa nagkaklase, no? May klase kanina umaga na 7 ng umaga hanggang ngayon. So, yung boses ko ay namamaos na. Pabasa nga nito kay Cliff Devon. Best practices in cattle breeding. Best practices in cattle breeding focus on combining superior genetics with optimal nutrition, health management, and record keeping to improve herd fertility and birth
productivity. These strategies include using artificial insemination for genetic improvement, implementing a defined 45 to 90 day breeding season, and conducting breeding soundness exams on bulls. Okay, teka. Gastos, no? Ang gastos sa ibang country, ang gastos pag meron kang bakahan. Kasi, may health management, nutrition ng mga baka. May record keeping. Ibig sabihin, ini-inject sila ng mga microchips para mo monitor mo yung mga baka. Example, nawala baka. Pero sa mga microchips, yung mga tatak. Herd fertility and productivity. Talagang gumagamit ang science para maparami yung mga mas malaki yung yield, mas malaki mga baka. Kung gamit ng artificial insemination, ibig sabihin, pwede mong saksakan ng ibang breed, ng mas malaking breeding, yung mga baka na yan, galing sa ibang lahi, no? For example, magastos yan. Improve genetic improvement. Kung gusto mo mas malaki yung mga bakang lumalabas, artificial insemination. And they also observing the 45 to 90 day breeding season. At may breeding exam pa, breeding soundness exam sa mga bulls. Ibig sabihin nito, yung mga toro, hindi basta gumagamit ang toro para mag-breed or pakasta. Dapat yung toro talagang may screening talaga. Para yung torong pinakamaganda na gagamitin sa breeding, maganda ang last ng kalalabasan ng mga breeding kasi talagang na-screen yung toro. Kasi hindi lang ng toro, pag yung torong ginamit mo yan, no, merong sakit, hindi na-screen. Kasi meron silang BSE para sa mga bulls. Gastos, no? So ito yung mga sa ibang countries kasi, ang bakahan hindi lang siya alaga eh. Ang bakahan ay talagang source of income. Source of business talaga yung mga baka. So they are investing on their cattle. Sa atin kasi, basta may damo na pwedeng kainan, okay na. Siyang quality hindi masyadong maganda sa atin. Ito yung mga lamb, goat. Meron din silang herd protocol sa mga sheep and housing na yung goat ba to? Sheep. Ang sheep natikman ko na rin yan. So meron din silang BSE para lahat ay talagang sure na mga lahi na lalabas sa sheep. Sa goat, ganoon din sa goat, kakatawa Ang goat sa atin, basta may masabi-saban, no? Okay na. Sa kanila, talagang pinagagastosan yung kulungan, may screening din, record mating, scientific sa kanila ang process, reproductive. Kumbaga, dapat walang inbreeding. Pag sinabing inbreeding, pangit pag nalahian, ang hindi maganda. So, dapat yung lahi, maganda. That is, yung breed, proper breeding. Tayo sa mga poultry. Ito yung common naman sa atin. Wala tayong cattle, wala tayong mga kambing, pero meron tayong poultry. I got this from the internet. Kasi sabi nila, pag meron kang mga alagang manok, dapat ay free range chicken. Pag sabing free range, mas masarap na yung mga manok na nakawala or hindi siya nakakulong. Mga manok nakakulong, hindi masarap ang karne ng mga manok na nakakulong. Dapat sila ay free. Yung nakawala, sila palakad-lakad lang, free roaming. Tawag natin dyan. So ito yung sample ng ng kulungan na free roaming. Although nakakulong sila, pero malaki yung kulungan. Nagkakalakad pa rin sila. Ibang poultry kasi, maliit lang, tapos mga manok, naka-steady lang doon. So you can invest on this type of poultry, of kuluk or cages. Napahaba siya, so pwedeng palakad-lakad mga manok. Ang result, healthier growth,
better egg production, mas maganda yung itlog. Overall welfare, mas masarap yung meat ng mga manok. Ang tawag natin dyan guys, happy chicken. Mas masarap kainin yung mga happy chicken kaysa mga chicken na nakakulong. And that is part of effective poultry housing system. Ang galing na ito. Tama yung manok. Diba? Talagang screening talaga. Ito naman babuyan, housing design for pigs. So yung mga baboy ganun din, no? Free roaming din sila. Adequate space, temperature, naka-aircon, no? May heater, may air conditioner, proper hygiene, bawat araw, pinapaliguan, spray, health and comfort. Kasi nga mga baboy na ganito for commercial purposes. So, ang napupuntahan yan, mga 5-star hotels, mga resto, mga luxury liners, mga barko, so dapat quality. Best practices for disease control. May mga swine disease, no? Para sa mga baboy. So, dapat, pag talagang ang negosyo may babuyan, talagang meron kang vaccination na gagawin sa mga baboy. Biosecurity measures, breeding practices. Para productive and healthy mga baboy. Mixed farming. So, ang topic natin is about crops. Pangalawa ay livestock, cattle, baboy, goat, mga sheep, mga poultry, mga manok. Pag pinagsama natin yung dalawang yon, ibig sabihin, nagpo-poultry ka na, may livestock ka ba? May livestock ka na, may crops ka pa. Mixed farming na tawag natin. So mixed farming, the word here is combined. May crop cultivation ka na, tapos may livestock din. So, kumbaga pa pinag-combine natin. So, bakit pinag-combine? Ang reason, para magamit lahat ng resources. Pakinabangan lahat ng resources. Example sa Thailand. Mixed farming, manok, tapos tilapia. Combine sila, no? Di ba fish? You can imagine fish pond. Fish pond, tilapia. Tapos sa taas ng fish pond, kulungan ng manok. So automatic, yung mga dumi ng manok, pag nalaglag sa fish pond, automatic, yun ang pagkain ng mga tilapia. So mixed farming. Mixed farming is integrating. Pinagsama natin yung crops, tapos mga animals. So pag ikaw yung farmer, so can create a farming system na pag wala kang livestock, pwede mo sang palitan ng crops. Pag wala kang crops, pwedeng palitan ng livestock. Or kaya mga sobrang crops, yun ang pagkain ng mga livestocks. So parang walang tapon, walang aksaya. Ito sample ng mga mixed farming, no? Para meron kayong idea. Yung unang type is the cereals plus cattle. Combining grain production with livestock grazing. Yung cereals mo, pag naani, pag natanggal yung mga butil, yun ang pang livestock na pagkain. Vegetables plus poultry, integrating vegetable crops with backyard chicken. O sobrang vegetables, pagkain ng mga manok. Regional variation, depende sa isang lugar, no? May mga lugar na mayroon silang kanya-kanyang time paano magtatanim. Example, pag sa Cagayan, pag tag-ulan o December, mahina yung crops. So meron ka ibang dapat gawin, itanim pag tag-ulan.
Huwag mo isabay, huwag mong salubungin yung, kumbaga, huwag mong salubungin yung ano, yung weather kasi nga masisira. Key principles, effective crop and livestock coordination is essential. Ang purpose, ito yung mga reason, mga tinatandaan natin pag tayo ay maggagawa ng mixed farming. Ang isang idea dito, why we are using mixed farming, maximizing the land, sayang yung lugar, no? Kasi example, meron kang cattle, 5 portion, pwedeng gawing crops. Yung sample kanina, no, may taas, may baba. Yung baba, ibang nakatanim, tapos sa taas, iba naman. So parang parang yung yung mga nagpapainom ka ng mga cattle mo. At the same time, flooding siya papunta sa mga crops na nagagawa sang mga water or ang water system. Timing na scheduling, aligning crop cycle, hindi naman palaging pwedeng gawin to. Tinatimingan natin yung cycle kung kailan. Soil fertility, yan. Hindi pa natin binabanggit ang soil fertility. Ibig sabihin, hindi natin ina-abuse yung mga nagtataniman natin na palagi lang may nakatanim doon. Siyempre, dapat makarecover din yung mga soil natin para yung nutrients sa soil ay maibalik kaagad. Hindi tayo tuloy-tuloy na nagtatanim. So, give them time to recover, no? Yung mga soil natin. Okay, if we're doing mixed farming, crop selection, pili at mga crops na pwede nating itanim. Then prepare, soil preparation, and pest control. So, ganoon din siya. And we do crop rotation. May mga plants na pwede nating gamitin to reduce pest population. Sabi ko kanina, yung bawang. Bawang is an effective na pang-control ng pest. So, pag nagtanim ka, example, orchard, vegetable, cereals, samahan mo ng bawang daw. Pangtaboy sa mga pest. Livestock, good practices, select breeds suited to local climates and condition. Mga bakang ganito, no? Mga baka sa mga, ito ang ganitong baka pang New Zealand, pang Switzerland to eh. 'Di ba sa Switzerland, maraming baka. Na hindi naman babagay sa atin. Mga ganitong klase ng baka. Malalaki siya pero hindi sa babagay sa atin, sa ating mga climate. And of course, feeding strategies sa mga livestock natin. So, mixed farming kasi nga yung mga crops natin, pag nakapag-ani, yun din gagawin natin mga pagkain ng ating mga baka. So, walang natatapon. Pag ikaw may palayan, yung ipa, pwedeng pagkain ng baboy. And of course, no, may mga, we can also consult veterinarian to check yung health ng mga Sa ibang countries, ganito eh, kasi talagang negosyo na din mga cattle raising. So talagang they are consulting or utilizing the services of veterinarians para i-check yung kanilang mga livestocks or alaga. So mayroon talagang investment or expenses para dyan. Why we are doing mixed farming? Anong benefit sa atin? Very obvious, yung profit. It will provide us multiple revenue streams. So, instead of coconut plantation lang, sa ilalim may mungguhan, may mga legumes na nakatanim. So, ang kita mo dito, yung coconut kasi, di ba, copra, hindi naman kagad-agad may kita eh. Pero yung mga sa ilalim niya, may munggo, may mga papaya na nakatanim. So, ang revenue mo dito, habang wala pa yung coconut, so meron ka ng
revenue from Munggo, from papaya. So multiple revenue streams o pinanggagilian mga profit mo. Okay, diverse crops and livestock. So pag marami kang profit, marami kang revenue, automatic, it will reduce your financial risk na ikaw ay mabankrupt. Kasi marami kang sources of income. We are doing mixed farming para matipid natin yung mga resources natin. Yung land, yung space, no? Yung water, tapos mga nutrients. Ibig sabihin, yung mga nutrients ng lupa ay pwedeng pakinabangan ng iba pang crops. Ibig sabihin, pagkatapos maganihan, huwag kagad magtanim ng palay, no? Taniman mo na ibang crops para yung nutrients ay pwede pang gamitin. Challenges naman. Yung kanina mga benefit na ng mixed farming, itong mga challenges naman. Obviously, pag marami kang mga pananim or livestock, pinaghalo mo yan, management complexity kasi nagmamanage ka ng livestock, nagmamanage ka mo ng crops. So, diverse operation, dalawa ang iyong iniintindi dyan. Yung how to protect, how to monitor mga poultry, tapos sa mga pananim. So, instead of palay lang inatupag mo, yung mga livestock din kasi nasa mixed farming ka. So, planning and organization ang kailangan mo dyan. Issues, siyempre, labor demands. Marami ka rin, pag mixed farming, marami ka rin gagawing mga ginagawa. So, you need additional labor, additional employees, so additional salary expenses for you. Meron kang more revenue, kaya lang more expenses, more salary. Kasi marami kang tauhan. Pag mixed farming ang iyong ginagawa. This one is also impact. No? Impact sa environment ng mixed farming. Mixed farming enhances biodiversity. That's my last slide. Okay. Sa activity nyo ngayon, guys, it is 8 o'clock. 7 o'clock pala. Yung activity, kasi ano ang common naman? Ang common sa atin is yung pig health management in poultry. So mga local, no? Local lang to eh. Meron tayong ganun, may poultry tayo, meron tayong pig, meron tayong piggery, meron tayong poultry. So ang gagawin nyo, dalawa lang to. So maghanap kayo, mag-research kayo ng isang good practice or technique about poultry. Yung talagang ginagawa actual sa isang lugar, pwedeng sa inyo, pwedeng sa inyong environment, no? Isang technique sa poultry. Isa lang. Tapos isa ring technique sa piggery. Kasi yung piggery and poultry, alam ko, maraming may poultry. You can connect, you can relate, no, sa poultry and sa piggery. So ang sagot nyo parang dalawa. Isa para sa poultry management at isa para sa piggery. Yung mga technique ba, mga actual technique na ginagawa, isang poultry at isang actual technique or style or yung mga technique nila sa piggery din. So parang kaya nga dalawa. Isa sa poultry,
isa sa piggery. So you can ask, no? Kasi ito, ang idea ko dito, yung talagang actual na ginagamit ng mga poultry owners, tapos mga piggery owners, yung talagang actual nilang ginagawa or sinusunod. Hindi sa by the book. Hindi mga technique. So kahit anong technique, pagpakain, pag-raise, pag-alaga, pagparami ng itlog, pagparami ng biik. So bali dalawa ang inyong ilalagay sa inyong 1/4 lang naman to, kasa ba 1/2, sige. Kung saan sa kasya, pwede naman sang 1/2, pwede naman sang 1/4. Basta ito mga actual na technique na ginagawa, sinusunod din ako. Mga procedure ba? Para pag-aalaga ng manok, pag-aalaga ng mga piggery, ng mga pig. So don't forget to write your name sa inyong 1/2. Kasi minsan nakalimutan ilagay yung pangalan, minsan hindi ko alam kung kanino. So ilagay yung pangalan nyo. Tapos yung date today, January 27. Tapos ganoon din as usual, the submission time around 8 o'clock. Okay, so that would be all for today. So stick with the submission date, ha? Kasi maigli lang naman yan. Huwag yun ang pagpabukas. I'm going to stop the recording. So, bye everyone. See you next time. Bye, sir.